Nagpunta na nga ang eksena sa bundok ng Huagoshan at biglang may kumalabog na maririnig na parang may nahulog. Ito pala ang nabasag na narinig natin, isang base, at meron tayong makikitang isang nilalang na parang ito ang nakahulog at nakabasag ng base. Pinakita na nga sa eksena kung sino yung nilalang na may nabasag na base sa kanyang tagiliran na mukhang may kinakausap itong nilalang dahil sinasambit niya na mukhang Eren itong binabati na may kalungkutan sa kanyang pagmumukha. Ika nga ng nilalang na ito. Mukhang di maganda ang itong araw ngayon, meron bang bumabagabag sa inyo? Ito pa lang ang kinakausap ng nilalang kanina na may mabalahibong katawan at mahabang buhok, ito pala ay kanilang hari, ang Monkey King. At nagsalita na nga rin itong tinuturing nilang hari ng mga unggoy at nasabi nga niya, paano ako magiging masaya? Totoo bang patay na ang matandang yun? Na may panginginig sa galit dahil sa mga nalaman niya. Nasabi nga niya ito sa kanyang kausap. Nasabi na lang ng mabalahibong nilalang, mahal na hari, huwag po kayong mabagabag, bakit naman po kayo dapat mag-alala sa mga bagay po na ganito? Ika nga ng mabalahibong nilalang na nakaluhod sa paanan ng hari ng mga unggoy. Dagdag pa ngang sinabi nito, matagal na po tayong nabubuhay dito sa bundok ng Huagoshan na masaya at normal lang naman pong dumating sa punto na pumanaw tayo at lumisan dito sa mundong ibabaw. Ika ng mabalahibong nilalang. Galit na galit nga ang hari sa mga nangyayari at nasabi nga nito na kasabay ng pagkapokpok niya ng kamay niya sa kanyang trono, bakit kailangan mamatay sila ng ganito? Bigla naman sumagot ang nilalang na may mabalahibong katawan, at nasabi nga nito, sa heaven and the earth meron pong nilalang kayang-kaya mag-control about sa life and death, at dagdag pa niya, yung isa ay para sa Buddha, pangalawa para sa immortals at pangatlo sa mga divine beings. Ito nga ang mga paliwanag ng mabalahibong nilalang sa kanyang hari. Nasabi nga niya, totoo ba yung mga sinasabi mo? Ika nga ng hari sa nilalang na mabalahibo. Kaya naman tumayo na nga ang hari at interesado sa kanyang naririnig at gusto na niyang umalis at magpunta sa tinutukoy ng kanyang alagad. Tuwang-tuwa nga ang hari at nasabi nga nito na bukas din kailangan kong mag-cultivate hanggang maging immortal, tama ba? Tanong niya sa kanyang alagad. Lumipas na nga ang isang araw na may magandang pagsikat ng araw at may kalmadong panahon. Pumunta na nga ang eksena sa pag-alis ng hari na desidido siyang malaman ang kasagutan ng gusto niyang mangyari, kaya gumawa ito ng bolsa para maglakbay at lumakas ito. At nag-iiyakan na nga ang mga nilalang sa isla at wala naman silang magawa dahil desidido na ang kanilang hari na umalis para lumalakas, at nasabi na lang nila na mag-iingat po kayo, Pal-Age, mahal na hari na may kalungkutan. Nagpaalam na nga ang hari at sinabi niyang huwag kayong mag-alala, babalik agad ako, kaya mag-iingat din kayo. Nasabi nga niya ito na may ngiti sa kanyang mga labi, pero sa selubin niya kailangan niyang lumakas para mas maprotektahan niya ang mga nasasakupan niya. Pinakita na nga ang malalakas ng kidlat at sobrang ugong dahil sa mga malalakas din na kulog at mga hangin, at mababatid natin na sobrang lakas din ng ulan. Lumipas na nga ilang taon at di na din kinayanan ng sinasakyan ng hari dahil sa malakas na bagyo at napadpad nga ito sa isang isla. Naglalakad-lakad na nga ang hari sa dalampasigan na pagod sa mga nangyari sa kanya. Napahawak na nga ito sa isa bato na tila patutambo na ito sa sobrang pagod, ngunit pinipigilan niya na sinasabi niya sa kanyang sarili kailangan niyang makahanap ng masisilungan. At nasabi na nga rin niya sa eksenang ito na, matagal-tagal na din kailangan kong lamkas at makabalik agad. At napaupo na nga ito sa isang tabi, na nagkaroon na siya ng pagdududa sa kanyang ginagawa dahil sinasabi nga niya na hanggang kailan pa ba ako maglalakbay, dami ko na din natutunan, ngunit alam ko sa sarili ko na di ko pa nakukuha ang gusto ko. Kaya di ako agad makakabalik dahil di ko kayang makita ang mga kasama ko na nadismaya sa mga ginagawa ko at di pa ako ganong kalakas para maipakita ko sa kanila at maituro ko din ang mga nalalaman ko. Ika nga ng hari ng mga unggoy sa kanyang sarili habang nababasa siya ng ulan. At pahabol pa nga niya sa kanyang sarili na totoo ba kayang may malalakas ng individual sa mundo na narating ang pagiging immortal at isang god? O nangangarap lang din ako na makatagpo ng ganito at makakaya ka bang makapunta sa kanilang level? Ika nga ng hari ng mga unggoy. At nasabi na nga niya ulit na may panginginig sa kanyang kamay na meron din pagdududa sa kanyang sarili na kailan ka bang bumalik na wala man lang magandang resulta ang mapapakita ko. At bigla ngang kumidlat at kumulog ng malakas, at para bang may isang malakas na presensya na bumabalot sa isla. At ito nga ay naramdaman ng hari ng mga unggoy, kaya naman pinapakiramdaman niya saan ito nagmamula. At dali-dali naman itong hinanap ang location ng kanyang na-detect na individual.
At patuloy nga niyang sinasbi ano kaya itong nararamdaman ko ano bang klaseng halimaw ito isa ba itong demonyo o ano? Ika nga ng hari ng mga unggoy at ng paghawi niya sa isang halaman at laking ulat nga niya. Laking ugalat nga niya sa kanyang mga nakikita at nasabi na lang niya ano te ito be isang, di na nga niya natuloy ang kanyang sasabihin dahil pinakita na nga ang tagpo ng ating bida na basang-basa ito sa ulan na natayo peren. At di nga tayo nagkamali dahil ang nakita ng hari ng mga demonyo ay ang ating bida na nakatayo sa ulanan, at nasasabi nga ng hari ng mga unggoy na, sa unang kita ko ay para siyang tao pero iba yung nararamdaman ko na tila parang isang Diyos na nakatayo sa aking harapan dahil di ko mapaliwanag ng maayos ang nararamdaman ko dahil iba yung kanyang presenya. Ika nga ng hari ng unggoy sa ating bida. Dagdag pa nga ng hari ng mga unggoy, na tila naa-amazed sa kanyang nakikita sa ating bida sa kanyang tindig at presenya. At nang natatanto ng hari ng mga unggoy na tila ang sarap sa presenya ng ating bida dahil hindi pa ito nakakalapit ng lubusan iba yung pakiramdam niya, na tila nagiginig ang buong katawan niya sa presenya ng ating bida. At dama ko na din sa eksena sa ating bida na sinasabi niya sa kanyang sarili na mamatay na ko dahil pinakita na nga ng system sa kanya na nasa gilid lang yung nadedetect nito, na sobrang kabado na nga nag-ating bida. At pinakita na nga dito na kaya pala hindi na ito umalis sa kanyang kinatatayuan dahil tanggap na daw niya na mamatay siya ulit. Bigla ngang napatawa na lang ng malakas ang ating bida na may pag-aalala sa kanyang sarili na tila hanggang dito na lang siya at nabuhay nga siyang muli ngunit panandalian lang. At gulat nga ang hari ng mga unggoy sa kanyang nasasaksihan. Nasabi pa nga niya sa kanyang sarili teka nakita ba niya ako alam ba niya na nandito lang ako sa paligid ano nang gagawin ko mamatay na ba ko? Eka ng hari ng mga unggoy na gulat sa mga nakikita nito sa ating bida. Patuloy nga sa pagtawa ang ating bida at tinawanan na lang niya din ang sistema, eka niya sa sarili na binuhay nga muli ako pero tingnan mo anong kalagayan ko ngayon wala akong kakayahan kahit ipagtanggol ang akin sarili sa ulan. Ngayon pa kaya na may halimaw sa akin paligid eka ng bida sa sarili at sa sistema. Takang-taka pera ng hari ng mga unggoy sa kanyang nasasaksihan sa ating bida na tila pati siya ay nakakaramdam na ng pagkitakot at di niya din mag-alaw ang kanyang katawan. Takot na takot nga ito at di niya alam ano nang gagawin niya dahil bakit pa niya pinuntahan ang ating bida naging curious lang naman daw siya sa nararamdaman niyang presenya kanina nang biglang. Tumingin ang ating bida sa lokasayon ng hari ng mga unggoy na tila malamig ang kanyang pagkititig dito. At yun na nga sobrang takot na nga ng hari ng mga unggoy na sinabi. Di nga nagkamali ang hari ng mga unggoy na alam ng ating bida ang lokasayon niya dahil nga sa sistema. At sinabi nga ng ating bida sa kanya hoy mali mo pakita mo ang sarili mo na makikita naman natin na tila ang ibang-iba ang posture ng ating bida at may nilalabas itong nakakatakoy na aura na tila papatayin niya kung sino man ang lumabas.